Okay, of course, magandang umaga muli sa ating lahat dito. Maging yung ating taga-subaybay po sa ating FB Live. Good morning din po sa inyo. At magandang umaga sa ating Panginoon. Morning! Morning! Why fear? God is alive. Sa palagay ko, hindi lamang po tayo na nakikinig ngayon. In some ways, somehow, may something na kinakatakutan sa buhay. Meron at meron. Kung mo sabihin, ikaw ay pinakamatapang na tao, pero meron at meron kang kinakatakutan sa buhay. Well, I would like you to know. Let us admit, lahat tayo ay nakakaranas ng takot. Minsan, hindi natin ipinapakita, kung minsan tahimik lang, pero deep inside us, meron tayong kinakatakutan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi limitado lang po ang kaya nating gawin. Mayroong mga bagay na it is beyond our control. Mayroong mga bagay na gusto natin kunin, hindi natin makuha. Gusto natin baguhin, hindi natin kayang baguhin. Gusto natin masolusyonan. Sometimes hindi natin kaya. Come to think of this. If we have the same power of God, na kaya niyang kontrolin ang lahat, will you still fear? Di ba? Hindi na. Kasi pwede mong galawin, pwede mong palitan, pwede mong baguhin kahit anong gusto mo. So, hindi na tayo matatakot kung yung kapangyarihan ni Lord ay, yung kapangyarihan natin ay kagaya ng kay Lord. Pero, hindi eh. Hindi natin kagaya si Lord. What are our greatest fear? Kung kayo aking tatanungin, o yung mga basic fears muna. What are those? Number one is fear of losing. Nasa isip natin yun eh. Paano ba kung mawala itong kayamanan kong ito? Di ba? May takot eh. Kasi alam natin, walang permanente sa mundo eh. Alam natin na lahat ng ating nakikita, may hangganan. Pinakamayaman ka man tao, pinakamasaya ka man tao ngayon, there will come a time, lulungkot ka rin. At yun kung minsan ang nagpapalungkot sa atin. Isa pa, kapag sobrang attached ka sa isang minamahal, may sa puso mo na may takot na iiwanan ka niya eh. Mayroon at mayroong part of your heart na kahit masaya ka, mayroong part doon na parang takot ka, baka one time, kung hindi ikaw ang mangiiwan sa kanya, siya yung una. Fear of getting sick. Kaya nga ba tayo, di ba? Kahit kuminsan kulang sa budget, di ba? Bili tayo ng mga, kahit mahal ng mga fruits, mahal ang vegetables, mahal yung mga vitamins, bumibili tayo eh. Kasi, there is a fear of getting sick sa buhay natin, sa sarili natin. Alam natin, mangyayari yan eh. Di ba? Kahit na kuminsan pagod tayo, kahit di natin kaya, kinakaya natin mag-exercise. Di ba? So, fear of failures. Nandun din yun. Na kuminsan, sa trabaho mo, ayaw na ayaw mo magkamali. Di ba? Minsan, takot kang magkamali. Kasi, takot kang madismaya yung boss mo, madisappoint sa'yo, di ba? At takot tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Sinabi ko na kanina yon. And you know, our greatest fear, yung mga binanggit ko, mga basic yun eh. Ano yung greatest fear? Our greatest fear is fear of the future. Sa maniwala kahit hindi, yung greatest fear natin, yung takot natin, pinakamatinding takot, anong mangyayari sa kinabukasan?
Yun ang fear natin eh. Kaya nga ba, ngayong umagang ito, may malinaw na mensahe ang Diyos sa atin. Why fear? God is alive, and the good news is, He is with us. Yan ang good news. Ang Diyos na buhay ay hindi nananatiling tahimik. Siya ay kumikilos, nagpoprotekta at gumagabay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Take note of this. Sa mga nagtitiwala po sa Kanya. And when you know and believe that God is alive and He is with you, will you still fear the future? Katatakutan mo pa ba ang kinabukasan? Kapag alam mong ang Diyos ay buhay at nasa iyo siya. And this is one of my favorite song sa panahon namin ni Atchintel. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth living just because He lives. Panahon din ni Sister Luz. Opo, panahon namin. So, bakit ka matatakot kung alam mong nauna na si Lord doon sa future? That God is waiting for you in the future. Di ba? Kahit hindi mo tanaw kung ano yung nung nilaman mo ng future mo, you can depend on it na maganda ito kasi nandun na si Lord eh. That God is already there waiting for you. Amen po ba? Amen. So why fear? God is alive and God is with you. God is in the future already. So in Psalms 46:1, ang sabi po, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Sa Tagalog po, ang sabi po, ang Diyos ay ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Number 1 is, tatlo po yung ating makikita dito. Ay, hindi, okay lang. Tatlong points yung makikita natin dito. That number 1 is, God is our refuge. Ano yung salitang refuge? Ang salitang refuge po ay nangangahulugang kanlungan o taguan. Di ba kung minsan sinasabi nila, kapag dumating yung end times, yung maraming mangyayari, sabi nila, there's no more way to go. Wala ka nang malulusutan pa. But here, sinasabi na sa panahon ng panganib, saan ka ba pwedeng tumakbo? Ang sabi ng awit, ang Diyos mismo ang ating taguan. Ang Diyos mismo ang ating pinaka-way out doon sa mga sitwasyon na tayo kulong na kulong, doon sa mga sitwasyon na tayo nakapunta sa isang gusot na hindi mo alam kung saan ka lalabas. But here, when you have God in your heart, in your life, meron kang pwedeng pagsumbuhan, meron kang pwedeng pagtaguan, meron kang pwedeng gawing way out dun sa panganib na nasuungan mo. Ibig sabihin, kahit may bagyo ng problema, may lugar ng kapayapaan at ito ay ang presensya ni Lord. Amen po ba? Actually, the safest place, hindi yung pagiging mayaman. The safest place is when you are in the center of God's will. Wala na pong mauuna doon. So, tulad ng isang bata na tumatakbo sa bisig ng kanyang ama, kapag natatakot, ganun din po tayo. Tumatakbo tayo sa Diyos kapag may takot o paghihirap. Tulad ng bata, di ba?
Saan pa matatakbo yung bata kapag natatakot siya? Di ba? Kapag binabangungot, di ba? Yung mama, di ba? Ganun din po tayo. Kapag tayo ay nasa isang matinding nararanasan natin yung hamon ng buhay na puro takot na lamang ang nakaharap sa ating harapan. So dito po, tumatakbo tayo, walang iba kundi sa ating Panginoon. Na siya ang ating refuge, He is also our strength. Sabi doon, strength. Hindi lang siya taguan, siya rin ang ating kalakasan. Kapag ikaw ay pagod, mahina, o parang susuko na, ang Diyos ay ang nagbibigay ng panibagong lakas. So, hindi tayo mauubusan ng kalakasan po. Don't worry about the strength. Kung minsan pinapaintulutan tayo ng Diyos sa isang... Actually, yung bagyo po, hindi ang Diyos ang may gawa niyan. Kundi pinapahintulutan lamang. Kasi meron siyang reason eh. Meron siyang reason kung bakit niya tayo, kung minsan, pinapahintulutan makaranas ng unos sa buhay natin. So, ang Diyos ang nagbibigay ng panibagong lakas. Don't worry about this. Kung yung problema, hindi pa man natatapos yung isa, meron na namang kadugtong, meron na namang isa pa. Don't worry about this strength. Kung minsan, pinapahintulutan niya yung problema. Hindi niya muna aalisin ito. Pero para ipakita sa yung kalakasan mo, hindi rin mauubos sa pakikipaglaban dito sa problema ito. Amen ba, Sister Ria? Amen. So dito po, God is our strong tower. Hindi ito physical strength lang, kundi pang emotional, pang spiritual at moral strength. He empowers us to stand when life tries to knock us down. Maraming nakaka-relate sa atin dito sa ngayong panahon ito, dito sa aking sinabi that God empowers us to stand when life tries to knock us down. Ano yan eh? Meron tayong spiritual warfare, spiritual battle inside us. Kung wala yung lakas ni Lord, ganun lang, may gugupo ka na. Praise God! You have the strength coming from the Lord na patuloy kang nakikipaglaban at patuloy nagbibigay ng mga weapons, sigal, para gapiin mo, para maging victorious ka sa mga labang ito. Amen po ba? Amen. So, ang sabi po sa Proverbs 18:10, Proverbs 18:10 says, Proverbs 18:10, sabi po, ang pangalan ng Panginoon ay isang toring matibay. Hindi ko sinulat. Tinatakbo ng matuwid at doon siya'y tiwasay. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. So, hindi lang, ang sabi ko kanina, hindi lang siya taguan, kundi siya ang ating strong tower. So, dito po, God, sa pinakahuli, God is a strong tower. God is an ever-present help in times of trouble. Yun ang last point dito sa ating binasa ng Psalms 48:1. So, anong ibig sabihin ito? Ang Diyos ay hindi po malayo gaya ng ating iniisip, kundi very present siya. Hindi siya absent kapag tayo, lalo na kapag tayo may problema. Kapag tayo nalulungkot, lalo na. Present si Lord yan, hindi ka nag-iisa. Amen po ba, Sister Luz? Amen. So, hindi siya tulog, hindi siya tahimik. Nandyan siya, aktibong kumikilos. At kapag tayo tumadaan sa unos, minsan parang hindi natin nararamdaman ng Diyos. Normal lang yon. Pero ang totoo, siya ay naririyan. Tahimik lang pero kumikilos. Di ba? Doon sa ating isang inawit, God is a miracle worker. God is a promise keeper. Ano pa yung iba pa doon? He is light in the darkness. So, buhay siya at nandiyan siya at kumikilos kahit na kuminsan hindi natin ito nararamdaman. So, this verse is
is giving us an assurance o pagsisiguro na ang Diyos ay ating taguan kapag tayo takot, lakas kapag tayo nanghihina, at tulong kapag tayo walang magawa. Praise the Lord for Psalms 46:1. So this verse is not only comforting, it is also a declaration of confidence. Kaya nga sa panahon po ng krisis, ang pananampalataya ng mga mananampalataya ay nakatayo sa katotohanang, fear not, God is alive. God is alive and God is with you. Kapag may takot, tumakbo sa Diyos. Kapag may problema, alalahanin na siya ang kalakasan mo. At kapag walang tutulong, tumingin ka sa langit dahil siya ay laging present. Amen po ba? Amen. This is a picture of our boat. Matagal na natin, actually, natalakay natin ito during the first year of the Servants of Christ ministry. Pero of course, nag-iiba po. Nag-iiba yung mensahe kahit na inulit. So this is Matthew 14:24. Ang sabi po, so dito po ang mga sakay ng bangkang ito ay ang mga disipulo ng Panginoon at hindi nila kasama ang Panginoong Yesus dito. Pagkatapos ng mahabang araw, pagkatapos pakainin ng Panginoon yung 5,000 mga lalaki na hindi binanggit doon kung ilan yung mga babae at ilan yung mga bata. So, presumably, mga 10,000 katao yung pinakain dito ng Panginoon. So, after that, medyo, siyempre, pagod na ang Panginoon. Ang sabi niya sa mga disipulo, mauna na kayo. Pinakasakay sila sa isang bangka at siya po ay pumanik sa isang bundok at doon ay nanalangin. So, pinauwi na nga ang mga tao at sila na lang ngayon. Subalit ang bangka po ay malayo na sa dalampasigan. Marahil sa pagod ay hindi po napansin ng mga disipulo niya na hindi pala nila kasama si Kristo. Abay, naiwan natin ang Panginoon. Napalayo na po. Napalaot na. Sabi nga sa Batangas, napalaot na. Nasa laot na. So, ang bangka po ay malayo na sa dalampasigan at hinahampas na ng mga alon ang kanilang bangka. As we can see here. So, in Matthew 14:25, ang sabi po, and in the fourth watch of the night, in King James Version, Jesus went unto them walking on the sea. So what is fourth watch of the night? What part of the night is fourth watch? Mga 3 a.m. bago magbukang liwayway. Yun ang fourth watch po. So, nangyari ito, nung nalaman nila na wala si Kristo sa lugar, sa bangka, at lumalakas yung hangin, lumalakas yung alon, during the fourth watch of the night, bago magbukong liwayway. And did you know that this is the darkest part of the night? Kung papansinin po ninyo, pinakamadilim na parte ng gabi, lumabas ka kapag malapit na yung bukang liwayway. Kapag malapit ng yung 4 o'clock, 5 a.m., di ba, meron ng counting sunrise. Yung 3 a.m., yun ang pinakamadilim na parte ng gabi. So dito po nagpakita ang Panginoong Yesus nung oras na pinakamadilim na part ng gabi during the fourth watch of the night na mayroong relation na mai-relate natin ito sa ating sitwasyon ngayon. Naglakad sa tubig ng Panginoon from nowhere. Nabigla na lamang sila. This kind of storm, it is so relatable sa ating buhay. Ang sabi ko nga kanina,
Kapag ubos na yung budget, at wala ka pa rin nakukuhang trabaho, yun ang fourth watch of your life. Pinakamadaling na parte. Yung hindi mo alam, siyempre yung sarili mo, pwede kang magutom Pero yung mga bata, gumagatas siya. Kailangan pag-aralin mo yan. Wala ka pa rin trabaho. That is the fourth watch of the night of your life. Pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Lubog ka na sa utang. Of course, napakadilim na bahagi po yun. Madilim na ang relationship ng mag-asawa. Parang wala ng pag-asang magkabalikan pa. Actually, for my opinion, relationship is the pinakamabigat pong problema, hindi pera. Relationship is the heaviest problem po. Kapag hindi kayo nagkakaunawa ng mahal mo, yun ang pinakamabigat na problema po. So, kapag yung anak mo, lulong na sa bawal na gamot, di ba? That is the fourth watch of the night in your life. Madilim. Kasi wala kang inaasahang pagbabago sa anak mo talamak na Di ba napakadilim? And kapag malala na ang sakit, di ba? Madilim din. These are your storms in life. At pansin mo ba, kapag malala na ang sitwasyon sa buhay, the darkest part of the night, the darkest part of life, na halos susuko ka na, kadalasan, here comes the Lord. Nakarelate kayo, no? Bakit nung dumating si Kristo nung fourth watch of the night? Bakit hindi siya dumating ng before midnight? Di ba? Sana nakasama niyang matagal yung kanyang mga disciples. Bakit nung fourth watch of the night siya dumating? Your guess is as good as mine. Kasi, tulad sa ating buhay, kuminsan ang tagal natin hinihintay si Lord. Bakit wala si Lord? Bakit hindi yata siya sumasagot sa aking panalangin? Bakit kaya hinahayaan niya ako'y magdusa? Naniniwala naman ako sa Kanya. Hold on. Baka wala ka pa sa fourth watch. Nakaka-relate po ba tayo? Amen. So, baka ikasyang nabaitang ka na. Kapag, di ba, lumalakad ka sa pumapanig ka sa isang hagdanan, kung minsan nasa ika-9th step ka na, doon ka pa sumuko, sayang. Bumalik ka. Eto sa ika-10 akbang pala, nandun na sila naghihintay. So, huwag ka susuko. Kahit na mahirap, huwag mong sukuan yan. So, like in the story, when you think na feeling mo ay malayong-malayo ka na sa Panginoon, dito po, feel ng mga disciples, wala na. Mamamatay na tayo dito. Ba't natin iniwan si Lord doon? Ba't natin inayahang magpaiwan si Lord? Bakit di natin siya isinama? Mamamatay na tayo dito. Ganun ang ating feeling kung minsan na parang sa tingin natin, wala na si Lord. Malayong-malayo na sa atin. At hindi na siya nakikinig sa ating panalangin. Ibig lang pong sabihin, kapag gano'n na yung feeling mo, malapit mo nang makita ang Panginoon. Tama po ba ang tama? Relatable yan. Tandaan niyo yung verse na yan. Malaki po ang pagkakaroon ng similarity yan sa mga dumadaan ng unos ngayon. Actually, gano'n man kalakas po yung bagyo, pansin nyo. Signal number 5 man yan, signal number 6, 7, and 8, or 9, or 10, hindi ito tatagal. Kung isa mahaba na yung 1 week, matatapos din. So, kahit gaano kalakas yung bagyong nararanasan mo ngayon, mayroong Diyos na tatapos dyan in God's perfect time. Amen po ba? Amen. In Matthew 14:26, sa pagpapatuloy po ng ating kwento, at nang makita ng mga alagad, siyempre, lumalakad siya Madilim po dito take note of this. Nasa pinakamadilim na parte sila ng gabi. So, nung mayroong naglalakad sa, malalang po ito. Nasa laot na
At nang makita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, sila ay nasindak. At sinabi nilang, may multo. Nagsigawan po sila sa takot. Sino man ang hindi matatakot? Napakadilim, napakalakas ng alon, tapos nakikita mo na lamang may naglalakad. Nakaputi, white lady, ha? Di ba? Nakakatakot po. Kaya dito ay nagpakita ang Panginoong Yesus sa kanila to the rescue. Pero ang nangyari, they did not recognize the Lord's presence. Sad to say. When you don't really know God, ito para sa atin na ito, kapag nasanay ka tuwing namumblema ka, na instead si Lord ang puntahan mo o hingan mo ng tulong, you resort to some worldly things. O kung minsan, mas hinahanap mo bago si Lord, yung sarili mo munang kaparaanan. Kaya nga kadalasan, imbis masolusyonan ang iyong problema, lalo pong lumulubha. Kasi ginagawa mo lamang last resort si God. Kaya nga, hindi mo nakikita yung kanyang pagkilos. Kasi imbis mag-focus ka sa sinasabi ni Lord, patuloy po tayong naghahanap ng pansariling solusyon. Panandali ang solusyon. Band-aid solution. At kung minsan, dahil ng ating kwento, nandiyan ang Panginoon to the rescue, pero ayaw mo pa rin tanggapin na si Lord yun. Ayaw mo pa rin tanggapin ang kanyang alok. Kasi takot tayong tanggapin ang mga ito. Gaya ng disciples. Hindi, multo yan, hindi si Lord yan. Ganun din tayo sa buhay natin. Hindi gawin kay Lord yan. Kasi illogical yan. Logical yung ina-offer ni Lord eh. Ba't ko magtitinda ng kamatis? Milyon ang utang ko sa buwan. Di ba? Napaka-illogical ni Lord. Lord naman, kamatis. Anong tutunguin ko dyan? Sinabi ni Lord eh. Amen po ba? Ba't ako wanted driver? Lord naman, graduate ako ng engineer eh. Dapat kasama ko yung mga contractors. Na nangungurakot. Yeah. College graduate ako, engineer. Ba't ako mag-apply na driver? And normally, ito ang sinasabi ni Lord. Ano kaya kung mag-serve ka muna sa Servants of Christ Ministry? Lord naman. Tama na yung pa-attend, Lord. Sayang naman ang panahon ko dyan. Marami akong mas importanteng pwedeng gawin sa buhay ko. Ba't ako sasama kay Pastor Dan? Nakalimutan mo na yata ang Matthew 6:33, kaibigan. Ang sabi ni Lord, anong sabi sa Matthew 6:33? Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So parang nakalimutan mo na yon. Kapag sinabi ni Lord, totoo. Kapag sinabi ni Lord, hindi yon isang pagsisinungaling o hindi yon isang sinabi lang niya, wala lang. Hindi. Sabi niya, serve me first. Seek me first. Receive me first. And then what? And then bibigay ko sa iyo mga pangailangan mo. And sabi niyo, Lord, marami akong dapat gawin eh. So, okay. Nasa sa iyo yan. Pero when you believe in His Word, gagawin niya. Kasi God loves His church. God loves His church. God loves Servants of Christ Ministry and other ministries around the world. Kasi sabi niya sa kanyang salita, sa mga kababaihan, at sa mga kalalakihan kong katulad ko, anong sabi ni Lord? Sabi niya, how will you love your wife? So, sabi ni Lord, love your wife as Christ loved the church. Ganon kalaki yung pag-ibig ni Lord sa ministry, sa church. Kaya naman sabi niya, paano mong iibigin ng asawa mo, Dave? Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa church.
So, huwag mong aapihin yan. Kalaban mo si Lord. Huwag nyo rin aapihin yung service sa Christ Ministry. Kalaban nyo rin si Lord. Kasi, that is how God loves His church. Kasi dito po, pagmumulan yung napakaraming tao na gagamitin ng church para tumanggap ng kaligtasan. At yun ang pinaka-loves ni Lord, yung marami ang maligtas. Amen po ba? So dito po, huwag mo na sabihin marami kang ginagawa. Unahin mo na ito. And then God, bahala na si Lord sa mga iba mo pang pangangailangan. Sabi po sa Matthew 14:27, ngunit nagsalita ka agad sa kanila si Jesus. Habang sinasabi nilang, multo yan, madilim eh. Sabi ni Kristo, lakasin ninyo ang inyong loob, hindi po loob. Take courage. Do not be afraid. Fear not. Huwag kayong matakot. Ako lang ito. Hindi si Piero Pascual ito. Ay, hindi. Ako lang ito, sabi ni Lord. Huwag kayong matakot. But straightway, Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Ako ito, ako lang naman ito. Bakit ayaw mong makinig? Bakit takot kang sumunod sa mga sinabi ko kanina? You know why? Baka hati yung paniniwala mo. Baka yung kalahati ng paniniwala mo ay nasa horoscope. Baka yung kalahati ng paniniwala mo ay nasa mga lucky charm na galing sa mga inchik. Baka yung hati yung paniniwala mo, baka yung ibang paniniwala mo ay nasa punsoy ba yung tawag doon? Punsoy? Ano? Punsoy ano? Punsoy. Sabi ng iba, wala namang mawawala. May mawawala. Kapag naniwala ka dyan, alam niyo kung anong mawawala? Hinati mo yung paniniwala mo. Hati. Kalahati sa inchik, kalahati kay Lord. So, kapag nagbigay ng blessing si Lord, kalahati lang matatanggap mo. Aray. So, may mawawala po. May mawawalang kalahati. Huwag ka lang makinig sa inchik. Iba yung Diyos ng mga yun. Amen po ba? Amen. Sana po, tumalab sa inyo yun. Sana wala na magsusunod po kadat sa New Year. Hindi totoo yan, Sister May. Tapon, gawin mo ng basahan yun. Parati kung nakikita yung po kadats mo. Tapon mo na. Memorize ko yun. Huwag na kayong mag-ipon ng 12 fruits. Kainin nyo na sa Noche Buena. Sa inchik na po yun. Before Christmas, before New Year, pray. Yan ang magbibigay blessing. Huwag nang paputok. Sa inchik din yun. Kasi sabi ng inchik, wala nang mawawala, magpaputok ka. Lalabas yung mga bad spirits sa bahay. Pray. Mawawala yung bad spirit. Nagpaputok, mawawala yung pera. Kasi sinunog mo yung pera mo eh. So, dito po, back to the story. Pagpapatuloy pa ba natin? Sinabi na ni Sister Genesis to eh. So, dito po, bakit ayaw mong makinig? Bakit takot kang sumunod? Kasi wala kang tiwala sa Diyos. Kahit sinasabi mong trust ko si Lord, kay Lord yung faith ko, deep inside you, hati. Kahit hindi mo aminin. When you know God, you know kahit yung soft voice ni Lord, kasi kapag nagsalita si Lord, hindi katulad natin pasigaw eh. Very gentle po si Lord. Halos hindi mo marinig. Kaya nga ba, kapag ramdam mo na may sinasabi si Lord, focus. Buksan mo yung tenga. Puso. True children of God know the voice of God. Nakakita ka na kayo ng flocks. Yung maraming tupa, yung mga sheep, di ba, meron silang isang shepherd. Kapag madaling araw, at yung shepherd po, yung pastol,
dadali na yung mga tupa sa damuhan para kumain. Isang sipon lang ng shepherd, tayuan lahat yan. Kung 100 yan, tayuan yung mga yan. Pupunta dun sa susunod sa shepherd. Susubukan ng shepherd ito. Kapag mayroong gustong nakawin yung mga sheep, kahit gayahin nila yung sipon ng shepherd, sipon ng shepherd, hindi tatayo yan. Mananatiling tulog yan. You know why? They know the voice of the shepherd. Kahit tayo po. Kung sinasabi ni Lord na, Sister Sharon, magtinda ka nga ng kamatis. Gawin mo, Sister Sharon. Siyempre, mag-apply ka ng driver. Gawin mo. Mag-apply ka ng janitor. Brother Dong, huwag mo sabihing manager ka. Kapag sinabi ni Lord, gawin mo. Kasi, those really children of God, those people who are really children of God, you don't neglect. Tagalogin na nga lang. Hindi mo, anong neglect sa Tagalog? Hindi mo pababayaan na lamang dumaan yung sinabi ni Lord. You will not neglect it. Susundan mo yun. Alam mo, doon ang blessing eh. And you know, kung galing kay Lord yun. Kasi God mo siya, Father mo siya. Like the sheep, yung mga tupa. Isang sipon lang ng shepherd. Tayo agad sila. Ganon din po tayo. Kapag nararamdaman natin ito ay dikta ng Holy Spirit ni God, tayo ka. May blessing yan. Sabihin mo sa iyong katabi, tayo ka, may blessing yan. In Matthew 14:28, sabi po, Lord, if it is you, tayo agad si Peter. Siyempre, nagpakilala na si Lord eh. Ako ito. Tayo si Peter. Sabi niya, Lord, if it is you, if that is really you, Lord, tell me to come to you on the water. Lakas na loob ni Peter. Ano yun? Malalim po yun. Malalim na malalim yun. So, do you notice this? That bakit si Pedro lang po? Bakit si Pedro lang ng lakas loob? Na gayahin si Lord na maglakad sa tubig. Do you know why? Only Peter asked, why? What about the others? What about you right now? Have you asked the Lord? Hindi pala, bakit ka nagtataka up to now, wala pa rin nangyayari. Have you asked the Lord? Kasi si Peter po, nagtanong eh. Yun ang kaibaan. Yung mga disipulo, naniwala lang si Kristo yun, pero quiet lang. Hindi sila nagtanong gaya ni Pedro na, Lord, can I walk on the water too with you? O baka si Pedro lang ang naniwalang si Kristo Jesus na ngayon naglalakad sa tubig. Marami yun eh. Maraming factor yun eh. And as I've said in my last messages, bago po magpakita ng milagro sa iyong buhay ang Diyos, inihintay ka muna niyang maniwala. Inihintay ka muna niyang sumunod sa Kanya at may gawin. Di ba? Sinabi ko na yan, kung hindi dun sa bata na nagtiwala kay Kristo, sana hindi niya pinabigay yung two pieces of fish and 5 loaves of bread. Sana sa Kanya na lang yun. Pero sabi ni Kristo, bigay mo sa akin yung pagkain mo. Pakakainin ko yung 10,000 katao. At nagmilagro nga si Kristo kasi nagpaunlak yung bata. Kung hindi nagpaunlak yung bata, wala akong kakain ng oras na yon. Kaya nga ba, sinasabi ko po sa inyo, kapag hindi ka nagpaunlak kay Lord, hindi mo ginamit yung natitira mong, Lord, ito na lang eh. Gamitin mo, bigyan mo sa akin yan. Lord, ito na lang, i-offer ko pa ba? I-offer mo, pararamihin ko yan. Hindi ka na naniniwala sa akin eh. Ganun yun, bago magmilagro si Lord, sumunod ka muna. Hindi yung, Lord naman, ang tagal na ng sakit kong ito, ang tagal ko na walang trabaho.
buksan mo yung tenga mo. Maging mapagbantay ka. Ano bang gustong ipagawa sa inyo, Lord? Baka meron. Baka yun ang susi. Baka yun lang ang paraan. Kasi parati mong tinatago yan eh. Buksan mo yung kamay mo. Bigay mo kay Lord yan. Amen. Amen. So in Matthew 14:29, sabi po, asa yung sagot ni Lord sa kanya, come. Kasi sabi ni Pedro, can I walk on the water too? Okay, sabi ni Lord, come. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Peter was the aggressive one. Siya ang may lakas na loob na tanggapin ang alok ng Panginoon. Sabi ni Lord, come. Pero siya lang ang pumunta dahil siya lang ang siguro naniniwala na hindi siya lulubog doon. And when the Lord said, come, pumunta nga si Pedro at nakapaglakad po sa tubig. Napakalalim yun ha, hindi sa beach yun. Nasa laot yun. Nakapaglakad siya gaya ng Panginoon. In Matthew 14:30, siguro nakapaglakad po ng mga, hindi siya umabot kay Lord eh. Kung si Lord ay nasa pagitan ng, let's say, 5 meters, siguro nakadalawang metro si Peter. Sabi po sa verse 30, and when he saw the wind, when Peter saw the waves, ang taas ng mga alon eh. Habang naglalakad siya, tumataas yung alon. Sabi niya, no, he was afraid and beginning to sink. Dito nga may milagro na si Lord eh. Alam niya kung bakit? Meron pa bang beginning to sink? Isipin niyo. Wala nang beginning to sink. Kapag sinabi mo, kapag ikaw ay nasa laot at naglalakad ka sa tubig at nawala yung power, wala nang beginning to sink. Hindi mo na masasabi yung Lord save me. Siguro masasabi na, Lord save me. Lumubog ka na eh. Hindi mo na masasabi yung Lord save me. Pero dito may milagro eh. Nakapagsalita pa siya. Nakapag-umpisa pa siyang lumubog. Binigyan pa siya ng pagkakataon ni Lord na humingi ng tulong. Kasi kapag lumubog ka po, instant yun. Lulubog at lulubog ka, wala nang beginning to sink. Naunahan po ba ninyo? Dito, nagkaroon pa ng chance si Peter na magsabing, iligtas mo po ako, Panginoon. Actually, sumasang-ayon naman tayo kay Lord eh. Pero we do not have patience. Gusto natin agad-agad ang solusyon. At noong lumala na ang problema, ay doon pa tayo bumitaw sa Panginoon. Kasi wala tayong patience. Gusto natin ura-urada. Ura-urada, magpadala na ng sagot ni Lord. Alam niyo po, this is true. Real talk. Faith in God includes faith in His timing. Ulitin po natin. God works in His own time. Not in our timing. Kasi kaya tayo nagiging impatient. Impatient o impatient? Impatient. Kaya tayo nagiging impatient kasi gusto natin magtrabaho si Lord on our own timing. Pinapangunahan natin siya. The Lord knows everything He sees the bigger picture. While ang nakikita mo lang yung problema mo, ganun lang. Tapos gusto mo magtrabaho si Lord sa oras mo? No way. God's timing is always perfect. Never early, never too late. Amen po ba? Amen. Sinasabi mo lang na huli na. Bukas darating na yung Bombay, Lord. So what? Sabi ni Lord. Matagal na yung 1 segundo para magmilagro si Lord. Lord, 2 oras na lang. Darating na si Judith. So what? Diba? Sabi mo nga, matagal na yung 1 second para magmilagro si Lord sa mga naniniwala sa Kanya.
So dito po, it takes a little patience and it takes a lot of faith para makuha mo yung gusto mo. But you know what? It is always worth the wait. Hindi sayang po. Wala pong sayang sa naghihintay kay Lord. Huwag mong sasayangin yung pagkakataon na pwede mong pinahihintay ka ni Lord sa isang bagay na upo ka lang muna dyan. Huwag mong sasayangin yun. Upo ka muna. Huwag kang gagalaw dyan. Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Huwag kang makalam. Doon ka lang. Huwag mong sasayangin yun. But the question is, do we really have faith in God? Yun ang problema eh. Kung wala kang faith, hindi mo gagawin yung uupo lang. Gagawa ka. Wala problema dito. Kung kaya dito. See? Where is your faith? Punta ka sa Dao. Lord, sa Maynila punta ko. Ba't Dao? Anong gagawin ko sa Dao? Our faith is more on kung ano ang may tutulong ng mundo. Kung ano ang may tutulong ng nasa isip mo. Ganun tayo, kaya there are times, imbes na umalagwa po tayo, paurong. Walang sapat na blessing. And what is faith? Faith is believing on the things we do not see. Kapag nakikita mo na ang Diyos, sabay hindi na faith yan. Kasi, sabi nga, naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Kapag nakita mo na, hindi na faith yan. That is why, kailangan may faith tayo doon sa mga hindi natin nakikita. Yung promise ni God, kung minsan hindi natin nakikita, but they are true. Kaya nga hindi siya agad-agad nagpapakita, sinusubukan muna niya ang iyong pagtitiwala. Sometimes we come to a point, we question God. Darating ka ba talaga, Lord? Mahal mo ba talaga ako, Lord? Tutulungan mo ba talaga ako, Lord? Or worse, safe ba ako sa'yo, Lord? Meron bang faith yung nagsasabi ng gano'n? When you ride an airplane, bago mo ba hayaang lumipad yung aeroplano, katok ka mo doon sa kung saan nagdadrive yung piloto? Oy, piloto, nag-aral ka ba talaga? Ilan na ba yung experience mo sa pagpipiloto? Tinatanong ba natin ng piloto na gano'n? Of course not. Bakit? Because we trust the pilot. We trust the pilot. Yung mga chairs na inuupuan nyo, bago ba kayo umupo kanina, tinanong nyo muna, marunong kaya gumawa nito? Di kaya ako lumagapak dito? Hindi natin tinanong. Kasi we trust these monoblocks. We trust who made them. Yung piloto, hindi mo man kilala, pero when you ride an airplane, pwede kang matulog. Yung upuan, hindi mo kilala yung gumawa, pero umupo ka na lang pusa dyan. Buti sila, pinagkakatiwalaan mo. Pero si God, why do you question God kung tunay ka nga niyang mahal? Kung tunay nga na safe ka sa Kanya. Why yung piloto, hindi mo man kilala. Si Lord, kilala mo, pero higit mo pinagtitiwalaan yung piloto kaysa kay God. But when Peter saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me. Bakit pinangungunahan agad tayo ng takot? Tandaan po natin ito in 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ang takot ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa kaaway na gustong paralisahan ang iyong pananampalataya. Ang takot ay parang ulap, dumadaan lang, pero kung mananatili ka sa presensya ng Lord, nilinaw ulit ang langit sa iyong puso. The roots of fear are lack of faith, wrong focus, and forgetting who God is. Tandaan po natin yung tatlong yan. The roots of fear are lack of faith, wrong focus,
and forgetting who God is. In Matthew 14:31, sa pagpapatuloy, ang sabi po, immediately, Jesus reached out His hand and caught him. Sabi ng Panginoon, nasermonan pa si Peter. Siyempre, niligtas ni Panginoon yung Peter. Sabi niya, you of little faith. Napaka-liit naman ang pananampalataya mo. Why did you doubt? Nasa harapan mo ako eh. Why did you doubt me? You cannot live a person in faith at the same time living in fear. Kapag may faith ka, wala kang fear. Kapag may fear ka, wala kang faith. Dalawa lang po yan, hindi pwedeng pagsamahin yon. When you have faith, you do not have fear. Bakit? May faith ka kay Lord, alam mo, hindi ka pababayaan eh. But when you have fear, kapag may takot ka, ano ibig sabihin nun? Nasaan ang tiwala mo kay Lord? Patay ba si Lord? God is alive and He is with you. Sabi mo sa iyo katabi, God is alive and He is with you. 365, fear not mentioned in the Bible. Coincidence yun? I don't think so. 365 times, fear not, do not fear, huwag kang matakot, was mentioned in the whole Bible from the Old Testament to the New Testament. Why? Kasi every day in your life, gusto kang paalalahanin ng Lord, nandito ako, huwag kang matakot. Araw-araw, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. That is why 365 times God mentioned, do not fear in the Bible. Tandaan po natin yun. Bukas matatakot ako. No, bukas babanggitin naman ni Lord yun. So, tatapos na po tayo in Psalms 27:1. It says, the Lord is my light and He is my salvation. Whom shall I fear? Ito po yung sinabi ni David. Nung si David ay hinahabol ng mga libo-libong mga kawal ni Saul. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Signal number 5 man yan. So what? The big one, yung sinasabi nilang magkakaroon ng earthquake, the big one. So what? The Lord is my light and He is my salvation. Sino ang aking katatakutan? Gaano mang kalakas ang lindol? God is making an assurance today that God is in the middle of every storm. If God is with you, who can be against you? Kapag humihina ang ating tiwala, lumalakas ang takot. Mga kapatid, in closing, baka dumadaan ka ngayon sa panahon ng takot. But always remember this. God is not dead. He is alive. At dahil buhay siya, anong kasunod na? Buhay din ang pag-asa. Nakaka-bless yung mensahe. Ako po, hindi po lingid sa inyo yung aking pinagdadaanan sa ngayon. Kami mag-asawa. This one, before you, ako muna tatanggap nito. And I praise the Lord. I praise the Lord na binibigyan kami ng kalakasan, encouragement, inspiration to continue to serve Him. Galing po sa Kanya lahat yan. Kung wala si Lord sa amin po, baka nag-assign na ako ng iba na tatayo dito. But I can continue to serve the Lord willingly because of the Lord that always gives me strength in every battle. In every battle na pinagdadaanan po namin mag-asawa ngayong panahon ito.
And God is giving us an assurance right now. Just have faith. Ako nang bahala sa iyo. Just continue serving me. Ako nang bahala sa iyo. I believe that. Maniwala po ako doon. Napagpala po ba tayo? Purihin po ang ating Panginoon. Ayos lang. Ayos lang. One spirit. Praise God. Dumarating yung help. At saka bakit natin nararamdaman si Lord doon sa panahon na feeling natin ay hindi na natin kaya. Doon po sa pag-usapan na namin yan doon yung pastor na nung kami nasa Good Days 3. Sabi niya, nung si Daniel, si Prophet Daniel, siya ay nag-fasting. Kasi nananalangin siya for wisdom. Habang sila ay nasa Babylon. Kasi feeling nila, under pressure sila. Alam naman natin, diba? Nalagay siya sa lion's den. Tapos yung tatlo nilagay sa furnace. Kasi gusto ni King Nebuchadnezzar ay sabahin yung kanilang Diyos-Diyosan. So, nais niyo maintindihan kung ano ba talaga ang role nila doon. So, nag-fasting siya so that he can get closer to the Lord.
para mapalago niya yung kanyang spiritual life, yung kanyang soul. But the more na siya ay nananalangin, mas bumibigat. Mas bumibigat. Hindi ko alam kung saan ko ito narinig, pero ang sabi niya, kapag nandyan na yung blessing, mas mabigat yung pressure. For one reason, kasi pinaglalaban ka na ng langit. Pilit na nilalabanan ng kaaway yung parating na biyaya. Kaya nararamdaman natin yung bigat. Kasi yung soldiers ni Lord, they are fighting for us. Kaya po nararamdaman natin yung pressure kapag malapit na yung biyaya, dahil doon na nangyayari yun. Tatanggapin mo na. So kapag po tayo ay dumadaan sa mga pagkakataon o yugto ng ating buhay, the seasons of our lives kung saan sobrang bigat, dapat tayong maging masaya. Kasi alam natin ang santa. Hindi mo magandang balitan. Kung magandang natin yung perception natin, itong pressure na to, yung bigat ng buhay natin, ibig sabihin nito mamaya lang nandiyan yung answer. Hindi ba? Mas masaya kaysa yung concept na nandiyan pa lang ang problema. The more na mas mabigat, ibig sabihin mas malaki yung biyaya. Kasi mas malaki yung pinaglalaban ng langit para sa atin. Ano po? Doon sa huling verse po ni Pastor Dan, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid of? Kasama ko. Isa po kasi ito sa mga life verses. Every time na feeling nga natin ay walang-wala tayo, like, sobrang dilim. Like, yung naglalakad tayo sa tunnel na sobrang dilim. Pakiramdam natin, walang hangganan yung kadiliman. Yung mga problema ng buhay na hindi natin alam kung kailan matatapos, pangawalan natin. Ano? Si Lord na ang bahala. Ang duty lang natin ay magtiwala. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang gulayat sa buhay natin. It could be sickness, mga pangakong napako, mga kalungkutan, yung takot natin sa kinabukasan. Usually po kasi yung takot na yan, hindi naman para sa atin, para sa mga mahal natin sa buhay. Takot tayo na mangyari yung mga bagay na yan kasi hindi dahil doon sa magiging epekto sa atin, pero yung magiging epekto sa iba dahil sa epekto sa atin. Hindi po ba? Lalo na para sa mga magulang at sa mga anak na sumusuporta sa mga magulang. Masarap po sa pakiramdam kapag yung pang-araw-araw natin ay binibigay natin kay Lord. Kumbaga simulan natin yung araw, manalangin tayo, like, ibibigay natin sa kanya buong hapon. Na siya na yung bahala. Believe as it is, tapos si Lord na yung bahala. Sigurado ako bago tayo matulog, pipigit tayo ng mga. Kasi nung lipas ang maghapon na wala tayong pangamba. Ano po? Isang bagay pa, sa lahat po ng ating gagawin, unahin natin talaga si Lord. Sige first. Kasi kapag kailangan natin itarin yung ating mga sarili na gagawin natin ang mga bagay-bagay according to His will. Kapag po nakasanayan natin yun, kapag yung pananampalataya at tiwala natin ay nahibigay natin doon sa paniniwala niyo na si Lord, yung kalooban ni Lord ang magaganap sa ating buhay. Hindi tayo magiging mapilit. Hindi tayo ma-hurt pa. Kasi mawawala yung ating expectations. Hindi ko makuha yung word. Mawawala yung ating expectations. Lahayaan natin. So, ayun po sana sa mensahe nito ay madala natin yung pangako ni Lord sa atin.
Nagagawin lang natin yung ating duty para magtiwala, siya na ang bahala. So tayo po'y tumayo at manalangin. Pinupuri ka namin, Diyos Ama, sa umagang ito. Kami po'y nagpapasalamat dahil we are getting bigger in numbers, O God. And tama po kanina sa Cecilia, Panginoon, sabi niya, kung ano man ang pangangailangan ng church, kung mapapansin namin, binibigay mo yung tayong pupo namin. Napaka sarap sa pakiramdam, Panginoon, at kasama ka namin lagi, Panginoon, at ibinibigay mo, Panginoon, ang pangangailangan namin para matugunan din po namin ang Panginoon ang pangangailangan ng aming mga spiritual na katawan, O God. Lord, kami po'y nagpapasalamat, O Lord, na kahit po ang church po na ito, Panginoon, ay napakaliit, Panginoon, kami po ay walang pangamba na hindi kami mabubuwag, O God. Dahil po, kayo ay aming kasama, Panginoon. Lord, I pray na sa bawat miyembro po ng simbahan ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na kami ay may kanya-kanyang pasanin, O God. Meron po kami sariling takot at pangamba, Panginoon. Lord, all we pray is, punan mo po kami ng inyong mga pangako, Panginoon, na naway tumimo po ito, Panginoon, hindi sa aming mga isipan, O God, pero sa aming mga puso, Panginoon, naibigay po namin ang aming buong pagtitiwala sa inyo, na kahit anumang mangyari, kahit anuman pong humarang sa aming harapan, Panginoon, ay hindi po kami mapapano dahil kami po ay balot namin yung banal na dugo, Panginoon. Hindi po namin kailangan lumakad sa tubig, Panginoon, para lang po mapatunayan na po sa amin na kayo ay nandiyan, Panginoon. Because sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ikaw ang nag-provide, ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagbibigay ng karunungan sa bawat isa sa amin para po kami ay maging matatag, Panginoon, sa mundong ito. Lord, bless everyone in this congregation, O God, and I pray that all the fears in our hearts will be taken away by your hands, O God. Hindi po namin sila kailangan, Panginoon. Lord, palitan mo ito ng faith na kahit kasiliit lang, Panginoon, ang buto ng mustasa, Panginoon, as it grows. Alam namin, Panginoon, na kapag ito'y nagbinhi, sisibol po ito para maging isang napakagandang halaman, Panginoon. At magre-reflect po ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, kami po ay inyong ingatan. I-provide niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa darating na linggo, Panginoon, hanggang kami po ay muling magkita-kita. Bless us with your resources, O God. Turuan mo po kami na maging ikaw ang focus ng aming mga buhay, O Panginoon. Lord, we pray and we bless your name. Ikaw lang po ang tunay na dakilang Panginoon. At ang lahat po ng pagpapala, pagpapasalamat ay aming ibinabalik sa inyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.